Hello, hello! Welcome po sa isang bagong episode ng ating sikat, Simpleng Katekesis. Tulad ng bagong sikat na araw, na hatid ay pag-asa upang lumago tayo sa ating buhay pananampalataya. Maririnig po natin sa araw na ito ang tungkol sa 78th Foundation Anniversary ng ating parokya. Paano tayo nagsimula? Sa pagdiwan natin ng ika-70 anibersaryo ng pagkakatatag ng ating parokya, ating gunitain ang ating pinagmulan. Maraming taon at mga daan ang ating tinahak bago natin narating ang kasalukuyang Holy Family Parish. Natanim ang unang punla noong mga panahon na ang mga misa sa bagong pamayanan ng Rojas ay pinagdiriwang ni Padre Tomas Pacano, SVD, sa ilalim ng puno ng akasya sa kung saan ngayon matatagpuan ang General Rojas Elementary School. Nagpatayo ang mga taga-Rojas ng isang kapilya noong 1950 na sa kasamaang palad ay nasira ng isang bagyo. Tulong-tulong na nagpagawa ulit ng bagong kapilya sa pamamahala naman ni Padre Fernando Di Pedro, SVD. Ngunit natapos na ito sa ilalim ni Padre Anselmo Bustos, SVD, na siya ring namuno sa mga hakbangin tungo sa pagpapatayo ng bagong simbahan. Sa tulong ng mga residente ng Rojas, naitayo ito at natapos noong 1952. Kailan tayo naging parokya? Sa kapistahan ng Banal na Pamilya noong Enero 1953, ang bagong simbahan ay pinasinayanan at binasbasan. Di nagtagal, umalit naman si Padre Melchor Barcelona, isang paring dayosisan, bilang ama ng simbahan. Sa panahong ito, naging parokya ang komunidad natin noong September 16, 1953. Ang ating naging patron ay ang Banal na Pamilya. Ang opisyal na naitalaga si Padre Barcelona bilang unang kora paroko. Pagkaraan ng higit kumulang 2 taon, pumalit naman si Monsignor Gorgonio Encarnacion bilang kura paroko. Dahil palaging umaapaw ang laman ng naitayong gusali ng simbahan, kahit na may 5 misa na tuwing linggo, minungkahi ni Monsignor Encarnacion sa mga nagsisimba na magpatayo ng mas malaking simbahan. Naatasan si Atty. Conrado Diaz na mamuno sa Church Construction Committee na namahala ng pag-ipon ng pondo para sa pagpapatayo ng mas malaking simbahan. Pagkaraan ng ilang taon ng fundraising, sinimulan na ang pagpapatayo ng simbahan. Si Architect Simon Soriano ang gumawa ng plano at ang kanyang anak na si Arthur ang nangasiwa sa construction na sinimulan noong 1966. Pinasinayanan at binasbasa naman ito ni Bishop Bilbine de Lopez, Didi, ang bagong gusali nang matapos ito noong December 14, 1968. Ang ating mga kura paroko. Mula noong 1968 hanggang sa kasalukuyan, nagkaroon na tayo ng 9 na kura paroko na kabilang sina Monsignor Jose Flores, 1973 to 1988, Padre Gaudencio Salisi, 1988 to 1993, Monsignor Marcelino Reyes, 1993 hanggang 1995, Padre Reynaldo Bungay,
1995 hanggang 1999, Padre Romerico Prieto, 1999 hanggang 2006, Father Joselito Hernandez, 2006 hanggang 2012, Father Joe Michel Zerudo, 2012 hanggang 2015, Father Ronald Mariano Roberto, 2015 hanggang 2021, at Father Gilberto Fortunato II Dumlao, 2021 hanggang sa kasalukuyan. May kanya-kanya at natatanging ambag ang bawat isa sa kanila sa pagpapasaayos at pamamalakad ng ating parokya at sa pagpapalakas at pagyabong ng buhay Kristiyano sa 3 barangay na sakop ng parokya, sa Barangay Rojas, Barangay Obrero at Barangay Paligsahan. Kabilang sa mga matingkad na mga tagumpay sa mga nakaraang taon ay ang mga sumusunod. Ang pagbuo ng mga samahan at ministry sa mahabang panahon na naging kasangkapan upang mas maging aktibo ang mga taga-parokya sa mga gawain ng simbahan. Ang karagdagang pagpapatayo ng ibang gusali katulad ng Parish Rectory, Multi-Purpose Hall, Parish Center at Eucharistic Adoration Chapel. Ang pagtatag ng Parochial School noong 1973 at ang patuloy na pagtutulungan ng simbahan at paaralan sa paghubog ng kabataan upang maging mabuting Kristiyano at kapaki-pakinabang na mamamayan. Ang pagsasaayos ng kapaligiran ng simbahan at papaganda ng loob at labas nito upang maaliwalas at makahulugan ang dambana ng Panginoon. Ang pagbuo ng Parish Pastoral Council at mga basic ecclesial community sa mga pamayanan ng 3 barangay. Ang pagsagot sa mga hinihiling ng panahon katulad ng mga pangangailangang pisikal, spiritual, material, dala ng pandemya at iba-ibang natural na kalamidad. Kaugnay nito ang pagbubukas ng St. Joseph Center for Families na naging tahanan sa mga gawaing sasagot sa mga pangangailangan ito. Ang pagdiriwang ng banal na misa sa mga pamamayanan upang maabot ang mga lugar na malayo sa simbahan at makilala ang lahat ng bumubuo ng pamayanan. Ang ating paglahok sa mga talastasan at pagbabahagi ng ating mga karanasan para sa Synod of Bishops noong 2020. Ang paggamit ng teknolohiya at social media upang maibahagi ang mabuting balita at ang mga gawain ng simbahan sa araw-araw. Ang pagtatalaga kay San Pedro Poveda bilang pangalawang patron ng parokya. Tunay na sa loob ng 70 taon, tayo ay nagtatag at patuloy na walang sawang bumubuo ng sambayanan ng mga mananampalataya na nagmamahal sa ating kapwa, lalo na ang mga kapuspalad na nasa laylayan ng lipunan. Saksi ang marami sa atin na hawak kamay nating pinauunlad ang ating parokya sa gabay ng ating mga patron habang nananalig tayo sa ating Panginoon. Happy 70th anniversary po sa ating lahat. Ito po si Kuya Tony Cortez, ang inyong Parish Pastoral Council Lay Coordinator, na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Abangan po natin ang episode ng Sikap.